Panginoon ng ating mga buhay, no? Tayo po ay lumapit sa Kanya. Tama po ba? Hello? Hindi ka po pwedeng kumilala at maligtas, magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos kung hindi ka lumalapit sa Kanya. Amen po ba? Yung ba mga asawa ninyo? May asawa dito. Kung hindi ba lumapit yung asawa ng lalaki sa inyo, no? Magiging kayo ba? Di ba hindi? Alam nga naman sasabihin, oh, lumapit ka. Di ba? Pikantang ganun di ba? Hindi ang babae ang lalapit, kundi ang lalaki ang unang lalapit. Sino dito yung babae ang unang lumapit? Siyempre, walang aawin. Di ba? Okay, pero pagkaraniwan, ang lalaki, di ba? At dapat lamang ang lalaki ang lalapit sa babae. Tama ba? Ngayon, inihantunan natin ito sa Panginoon. Ikaw ang lumapit sa Panginoon. Di ba? Apat ikaw ang tayo ang lalapit sa Panginoon. At una, noong lumapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo ng may pananampalataya. Yun po yung unang punto na bibigyan natin ng pansin sa ating Panginoon. Come to Jesus Christ. Lalapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya. Tingnan niyo po ang sinabi doon sa talatang 6. Paintulutan niyo po akong, diba? Pero bago ko po basahin yan, ipagpatuloy po muna natin yung basa. Lumapit kayo sa Kanya na siyang batong buhay, na nung ginawa. Itong batong buhay na ito, itinakwil ng mga tao, rejected by men. Ngunit sa Diyos, siya ay hirang at mahalaga. Pero sa Panginoon, sa Ama, ang ating Panginoong Kristo ay hirang. Chosen. Di nyo nga, chosen. Okay, at mahalaga. Precious. Okay, tingnan po natin. Unang punto, lumapit tayo sa Panginoon na may pananampalataya. Okay. Tingnan po natin doon sa talatang 6. Lundag lang po ako sa talatang 6. Ang sabi po sa talatang 6, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Narito, intinayo ko sa Sion ang isang pangunahing batong panulok. Hinirang at mahalaga. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa talatang 7, kaya nga sa inyo na sumasampalataya, siya ay mahalaga. Nakuha niyo po ba? So sabi dito sa Diyos, mahalaga ang Panginoon Jesus. Dahil tayo sumampalataya sa Panginoon, ang Panginoon ay naging mahalaga sa atin. Okay, at sabi dito, ngunit sa mga hindi sumusunod, ang batong itinakwil, ang ng mga tagapagtayo ay naging pangunahing batong panulo at naging batong ikabubuwal at katitisuran. Natitisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita, yamang dito rin naman sila itinalaga. So makikita po natin dito na ang bawat sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Kristo, ang ating Panginoong Jesus ay naging mahalaga sa atin. Tama po ba? Naging mahalaga. Dahil alam natin, nung tayo lumapit, karamihan naman dito, nung lumapit sa Panginoon, hirap ang buhay. Sino dito ang hirap ang buhay? Nung lumapit sa Panginoon. Pero ngayon, hindi na. Okay. Sino lumapit dito? Masalimuot ang buhay. Pero ngayon, inaayos na ng Panginoon. Tama po ba? Hello? Sino rito ang lumapit sa Panginoon? May karamdaman. Pero ngayon, nakaranas ng pagalingan buhat sa Panginoon. Amen po ba? Kasi tayo kaya lumapit sa Panginoon, naniniwala tayo, nananampalataya sa Kanya may pag-asa. Sa Kanya may buhay. Sa Kanya may kalakasan. Sa Kanya may kagalingan. Kaya tayo ay lumalapit sa Kanya. Kaya kayo naririto, kaya ako naririto. Sige, lapakan natin ang ating Panginoon. Kaya tayo naririto, dahil nananampalataya, tayo may ginagawa ang Diyos sa atin. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Siya yung batong buhay. Maaasahan, mapagkakatiwalaan, at patuloy na magiging kalakasan ng bawat isa sa atin. Alam niyo, ang bato kasi, tumutukoy po ito sa matatag, matibay, no? Okay? At subok. Kaya subok na matatag, subok na matibay.
Tama niyo po ba? Okay. So, purihin ang pangalan ng Panginoon. Dito sa mga talata binasa natin, 3 uri ng pagiging bato ng Panginoon ang tinutukoy. Tama niyo po ba? Una, batong panulukan. Pangalawa, ikalawang bato, ano? Batong buhay. At batong katitisuran. Tama niyo po ba? Kaya siya naging bato katitisuran kasi nireject nga siya eh. Itinakwil nga siya. Tama niyo po ba? Okay. Siguro parang naisip ninyo, parang tinutukoy niya Apostol Pedro ay patungkol sa pagtatayo ng isang gusali, ng isang building. Sino dito alwage? O kung hindi man po kayo alwage, hindi kayo karpentero, alam niyo yan. Pag nagtatayo ng bahay o ng anumang gusali, ano ang unang ginagawa? Ano ang ginagawa? Naglalagay ng alin? Alam mo ba, itayo mo na agad yan. Ano ba nga? Ayan, naglalagay muna ng pundasyon. Tama mo ba? Naguhukay, depende sa itatayo. Kung may first floor, second floor, third floor, depende sa itatayo. Naguhukay muna yan, at pagkatapos naglalagay ng pundasyon. Alam nyo, kaya si Jesus ay naging batong panulukan. Bakit? Siya yung unang batong ilalagay dyan. Yung pundasyon muna, at yung mga susunod na bato ay susundan na lamang ang batong nandoon sa pundasyon. Nakuha niyo po ba? Hello? Ha? Susundan yon para matayo ang tinatawag na gusali, bahay, o anumang itatayo riyan. Nakuha niyo po ba? At mga magulang at mga minamahal, tayo ang sabi ay tinawag na maging living stones. Nung tayo ay kumilala kay Jesus, tumanggap sa Panginoon, si Jesus ang living stone. Ikaw, ako, naging buhay na bato. Ren. Ako niyo po ba? Living stone si Jesus, pero tayo living stones. No? Living stones. Tayo yung mga buhay na bato. Tayo yung susunod. Yung unang bato, yung batong panulukan, ang ating Panginoong Jesus. At ang susunod tayo. Mamaya paliliwanag ko pa yan ng mas malalim pa, no? Okay. Ikalawang punto, we become living stones by faith. Nung tayo manampalataya kay Jesus, tayo naging buhay na bato. Tingnan po natin. And now you are living stones, being used